Alam nyo ba na ang atay o liver ang pinakamalaking internal organa ng ating katawan? Isa itong super organ dahil meron itong mahigit 500 vital functions mula sa pag-filter ng toxins, pagtulong sa digestion hanggang sa pag-store ng energy. Tama ka dyan, Ayos. Pero ganun pa man, vulnerable pa rin ito sa mga seryosong sakit gaya ng liver cancer at viral hepatitis. Kaya naman sa bisa ng Republic Act 10526, itinalaga ang buwan ng Enero bilang Liver Cancer and Viral Hepatitis Awareness and Prevention Month. Mas palalimin po natin ang ating kaalaman patungkol dito kasama si Dr. Hyacinth Moriel Van Eviota, Clinic and Interventional Hepatologist. Good morning at welcome back po sa Rise and Shine Pilipinas, Dr. Hello, good morning. Good morning po. Okay, Doc, para sa kaalaman po ng ating mga ka-RSP, ano po ba yung mga senyales na healthy yung ating liver? May mga visible sign po ba dito? At kung hindi naman healthy, ano rin po yung mga senyales? Okay, sige. Actually, hindi naman siya specific no sa atay lang. Pero usually, yung tao na may healthy na liver ay may tamang lakas o tamang energy. So hindi siya madaling mapagod or hindi siya madaling matamlay. Malinaw yung balat at mata. So, hindi siya nanililaw, hindi nanililaw yung kutis, tsaka hindi din nanililaw yung mata. Tsaka normal din yung kulay ng ihi, tsaka dumi. So, yung ihi dapat light yellow, hindi siya kulay tsaa. At yung dumi naman ay kulay brown, hindi siya yung kulay light yellow or kulay abo. Walang iniindang pain or sakit, lalo na dito sa right upper quadrant ng tiyan natin. Tama din yung timbang, so hindi namamayat yung tao at hindi rin bumibigat yung timbang at saka matibay yung resistensya. Doc, ano naman po yung mga early warning signs kapag hindi po healthy ang organ na ito? Yung early warning signs, so karamihan kasi ng tao na may problema sa atay ay walang nararamdaman. So habang nagde-develop yung sakit, asymptomatic si patient. At minsan naman kapag meron, vague symptoms lang yung mga nararamdaman. Pero kadalasan early symptoms po ay yung fatigue o madaling mapagod, sumasakit yung tiyan, nangangati yung balat. Tsaka nagiging, yung na-mention ko kanina, no, nagiging kulay tsaa yung ihi or namumutla or nagiging kulay abo din yung dumi. Tsaka nawawala ng ganang kumain and then biglang bumabagsak yung timbang kahit hindi naman niya sinasadya, hindi naman nagpapayat, no? So yon ang mga early symptoms ng may liver disease. Ito, Doktora, kanina nabanggit po natin na ngayong January po ay Liver Cancer and Viral Hepatitis Awareness and Prevention Month. So, para seryosohin po ng ating mga tagapanood yung problemang ito, no, liver cancer, sa datos po ba gano'ng karami ang mga Pilipino last year na nagkaroon nito? So sa ating natala, no? So for liver cancer, yung liver cancer, ito na yung top 4 most common cancer in the Philippines at pangatlong sanhi ng pagkamatay sa cancer. So kasunod siya ng lung, which is the first cause of death, and breast, which is the second leading cause of death sa Pilipinas. So yung recent na tala natin ng liver cancer, approximately 12,544 katao na ang may newly diagnosed liver cancer and may 17,000 naman approximately na may existing case ng liver cancer. For hepatitis naman, which is the major cause of liver cancer, for hepatitis B, approximately 7.3 million na Pilipino ang may hepatitis B. And then, yung sa hepatitis B naman, approximately mga kalahating milyon. So, medyo marami din. Doc, marami nga po yung bilang, no? Bakit nga ba o ano yung pangunahing dahilan kung bakit mataas ang kaso ng liver cancer at hepatitis dito sa ating bansa? Okay. So, ang pagkakaroon kasi ng liver disease, no, like I mentioned earlier, asymptomatic siya or walang nararamdaman yung pasyente. Kaya, nasa late stage na nagkakasakit. Kaya ito tinatawag na silent epidemic. So, marami ang undiagnosed habang nagde-develop, causing silent spread and late treatment. Yung kakulangan din sa pagsusuri. So, meaning limited yung screening. Yung screening, pag sinasabi, ibig sabihin, magpapatest ka kahit wala kang nararamdaman
nararamdamang sakit. Ito kasi sa atin, kung hindi ka magpapatest, hindi mo rin malalaman kung meron kang hepatitis, viral hepatitis, and or liver cancer. Sa vaccination naman, no, yung vaccination, very important. With vaccination, sa hepatitis B ito, you are protected 95% from hepatitis B once you are vaccinated. Although universal naman na din na yung ginawa ng DOH for every childbirth, binibigyan na ng hepatitis B. Minsan sa ating bansa, may iba pa ring areas na hindi abot. And then, yung iba din, medyo may lack of awareness, kaya minsan hindi napapabakuna yung baby. And baby pa lastly, lang. yung lifestyle, no? For liver cancer kasi, other than viral hepatitis, may iba pang sanhi na magkaroon ng liver cancer. So, yung sobrang pag-inom ng alak, and even fatty liver can cause liver cirrhosis and can cause liver cancer. Again, ulitin ko lang yung sinabi mo, doktora, no? Even fatty liver. So, ibig sabihin, pinaka-common kasi sa ating mga Pinoy, yung pagkain ng mga matataba at maalat na pagkain na nagkakos ng ito kasi talaga yung Filipino diet na nagkakos ng fatty liver, pwede rin po itong maging daan papuntang liver cancer. Tama po ba? Opo. So, fatty liver, and then magkakapeklat kasi yan. So, pag hinayaan mo lang yung fatty liver, kasi di ba wala ka namang nararamdaman with fatty liver. So, pag hinayaan mo lang siya, mamamaga at mamamaga yung atay mo, magiging liver cirrhosis siya, magkakapeklat, and then that leads to a possibility of developing liver cancer. Doc, ano naman po yung mga nakalatag na activities at programs ng Hepatology Society of the Philippines ngayong Liver Cancer and Viral Hepatitis Awareness and Prevention Month? So, in the observation of the month-long Liver Cancer and Viral Hepatitis Awareness and Prevention Month, CHSP, the Hepatology Society of the Philippines, along with DOH, Department of Health, Philippine College of Physicians, Philippine Association of Hepatopancreatobiliary Surgeons, and Philippine Society of Medical Oncology and Philippine Society of Pediatric Gastroenterology. So, we alongside with these organizations, nagkaroon po kami ng lay forum. This is open for the general public, even for physicians, no? And the lay forum is scheduled every week with different topics to spread awareness regarding hepatitis, viral hepatitis, and liver cancer. So this lay forum, in case lang kung may gusto, this is available po sa Hepatology Society of the Philippines website at sa Be Aware page. So you can click on the link and then you can join the lay forum every week po. Well, bilang panghuli, habol ko lang, doktora, no? Yung mga herbal supplements po ba nakakatulong para makaiwas sa mga liver cancer or maging sa fatty liver? May specific na herbal medications po na hindi pwede, no, mas nakakalala pa nga. So most especially ito pag meron ka ng liver disease, tapos dadagdagan mo pa ng mga herbal supplements na hindi naman FDA approved or hindi naman siya para talaga sa atay, no, kasi yung trabaho ng atay mo, nagde-detoxify siya. Pag medyo mahina na yung atay mo, tapos dinagdagan mo pa ng toxins, so parang mapapagod lalo yung atay mo. So it may cause more harm. Talaga Ayun. yung diet din ng mga Pilipino dapat less salty, Ayun diba? na nga. Less alcohol, which is what they love to do. Yun na nga eh. Inuman. Ang mangyayari, inuman kasi inom naman ako ng liver supplement. So gano'n. So hindi pala pwede yun. Ano? Lalo lang mapapagod yung liver natin. So mga kababayan, alagaan ang ating atay. And watch your diet, syempre. Maraming salamat po sa inyong oras, Dr. Hyacinth Moriel Van Eviuta mula sa Hepatology Society Thank you of din the po. Philippines. Maraming Thank you, salamat, Doc. doktora.